Colton knows about your kids, Atasha. Hindi na ako nagulat na alam na ni Akiro ang bagay na to. Ang di ko lang sigurado kung hanggang saan ang nalalaman ni Akiro. Hindi ako sigurado kung alam niya na buhay si Cole Ashton. Inamin ko ng lahat sa kanya, Aki. The first time he saw Ashira, he knew right there and then that Ashi is his. Kahit ang anggulo naman talagang tingnan, hindi maikakaila na anak niya ang mga anak ko. Alam ko na mahal ka niya, Tash. At malakas ang loob ng lalaking yon. Harap-harapan niyang sinabi sa akin hindi siya makakapayag na humadlang ako sa pagbawi niya sa inyo ni Ashira. That guy definitely has guts. Nanlaki ang mga mata ko sa tinura ni Akiro. Hindi ako makapaniwala na nagkausap na sila ni Colton. Kailan? Saan? Bakit ang dami ko na hindi nalalaman? Nag-uusap kayo? Kailan? Saan? Bakit? Sunod-sunod kong tanong kay Aki. Ang dami mo na namang mga tanong. I'm sorry, princess, pero hanggang dyan lang ang pwede kong sabihin sa'yo. Sumimangot ako kay Akiro kaya napatawa na lamang siya. Ginulo pa niya ang aking buhok bago maling nagsalita. Hindi ako makikialam, Atasha. Kahit sinong piliin mo sa kanilang dalawa, it will still be your choice. Ang gusto ko lang maging totoo ka sa sarili mo sa pagkakataong to. Kung sino sa kanilang dalawa ang sa tingin mo makapagbibigay sa'yo ng kalagayahan at magmamahal sa'yo sa paraang nararapat, yun ang piliin mo. Thank you, Akiro. Pero hindi ibig sabihin nun magiging ganun kadali ang lahat. They still have to go through me. Kahit sino pang piliin mo sa kanilang dalawa, at kahit nobyo mo pa si Aldrich ngayon, kung sakaling siya pa rin ang pipiliin mo, kakailanganin pa rin niyang patunayan sa akin ang katapatan niya. Hindi lamang sa'yo, kundi katapatan niya sa pamilya natin. Kailangan kong siguraduhin ang seguridad at kapakanan mo at ni Ashira. Naguguluhan man ako sa sinabi ni Akiro na kailangan patunayan ni Aldrich ang katapatan sa aming pamilya ay hindi ko na yon pinansin. Ang mahalaga sa akin kahit papano may mapagsabihan ako ng aking mga alalahanin. I love you, Akiro. Thank you for being the best brother. Sabi ko pa habang nakayakap sa kanya. I know, I'm the best. Sige na, enjoy your day. Aalis na ako at marami pa kaming dapat asikasuhin sa RD. Pagpapaalam niya sa akin. Tumayo si Akiro. Naglakad na papunta sa pintuan nang muli ko siyang tawagin. Akiro, sigurado ka ba na wala kayong problema ni Aldrich? Tanong kong muli. Hindi talaga ako mapakali sa nakikita kong distansya sa pagitan nilang dalawa. Humarap si Akiro sa akin na nakangiti. Walang problema. Hindi ba pwede na kahit paminsan-minsan lang magseryoso kami ni Aldrich? Mga prinsipe kami at lalo na ngayon narito tayo sa ibang bansa, mas nararapat lamang na umakto kami bilang mga prinsipe. Karamihan sa mga tauhang naririto ay taga rito at baka ay kagulat nila kapag nakita na para kaming mga loko-loko parati ni Aldrich kung hindi kami magseseryoso. Are you sure? Sure na sure, sister. Kaya tigilan mo na ang pagbabasa ng kung ano-ano nang hindi kung ano-ano rin ang naiisip mo. Nagpapaka-detective ka na naman eh. I'll go ahead. Naiiling na sabi pa niya bago tuluyan na lumabas ng kwarto. Muli akong tumumbi kay Ashira pagkaalis ni Akiro. Hindi ko pa rin mapaniwalaan ang ginawa ni Colton na pagkausap kay Akiro. Kailangan kong malaman kung kailan yun naganap. Ang hirap ng puro kalalakihan ang nakapalibot sa amin. Mas nakakabaliw silang intindihin kaysa sa mga babae. Baka dapat na ako nang muling magpakita sa aking mga matalik na kaibigan. Sigurado ako magagalit sila pero tiyak maiintindihan naman nila ako. Alam ko na marami akong dapat ipaliwanag sa kanila at yun ang gagawin ko. Lalo na ngayon, sa sitwasyon namin ni Colton at Aldrich, ang hirap na tayong si Nathan o si Akiro lamang ang napagsasabihan ko. Hindi ko pa maipagtapat ang lahat-lahat sa kanila. Kailangan ko ng aking mga kaibigan. At sa lalong madaling panahon, kailangan kong muling magpakita at makipag-usap kina Samantha at Isel. Makaraan ng pakikipagkita ni Colton sa prinsipe ng mga Altamirano na si Akiro noong isang araw ay isang pagpupulong at paghaharap na naman ang nakatakda niyang puntahan ngayong araw kasama ang mga tauhan niya. Sa magkasunod na araw, dalawang prinsipe ng Genova ang kakaharapin niya. Nauna na si Prinsipe Akiro Altamirano at nakahiga na maluwag si Colton na naging maayos ang kanilang pag-uusap. Di na binanggit pang muna ni Colton sa prinsipe ang katotohanan tungkol sa anak na si Cole Ashton. Sa ngayon, kagaya sa napagkasundoan nila ni Atasha, tayong sila na lamang munang makakaalam sa bagay na iyon upang masiguro ang kaligtasan ng anak. Lalo na't di pa rin sigurado si Colton kung sino mga kaaway at kakampi nila.
Hiniling din ni Atasha na makita at makasama si Cole, kaya napagkasundoan nila na gagawin yon upang mapagbigyan diin ng pagkakataon si Colton na makilala pa at makapiling si Ashira Colleen. Saktong-sakto naman din nga ang naging kahilingan ni Prinsipe Akiro na tulungan siya upang pansamantalang mailipat ng lugar ang mag-ina niya. Mas mabibigyan sila ng pagkakataon na maging isang buong pamilya at nasasabik na siya sa araw na iyon. Ilan sa mga tauhan nila ang naroon ngayon sa sinasabi niya na bahay kasamang isa sa head security ni Akiro upang masiguro ang seguridad sa lugar. Pumayag siyang tingnan ng mga yon ang kanyang bahay upang mas lalo na mapabilis at makasama niya ang kanyang buong pamilya. Hindi may paliwanag ang saya na nararamdaman ni Colton sa mga oras na ito. Unti-unti nang nabubuo ang piraso ng mga palaisipan sa buhay niya at nagagalak siya na unti-unti na rin niyang mabubuo ang pamilya niya. Ang pamilya na dati pangarap lamang niya, abot kamay na niya ngayon. At sisiguraduhin niya na lalaki ang mga anak niya na may buong pamilya na kasama. Hindi kagaya niya na natuto na tumayo sa sariling mga paa sa batang edad. Colton, untag sa kanya ni Miguel. Sigurado ka ba na tama itong gagawin mo na pakikipagharap sa prinsipe ng Laureos? It's about time, Migs. Kailangan na namin na magkaharap at kailangan ko ipaalam sa kanya na hindi ako susuko sa kanya. Gusto ko ring sabihin sa kanya na babawiin ko sa kanya ang mag-iina ko. Sa tingin mo ba ganun lang din kadali sa prinsipe ko na isuko si Atasha? Nakatakda ang kasal nila bago pa man maglaya si Atasha sa Genova at tumungo rito. Ngayon na nakuha niya na si Atasha, mas lalong hindi magiging madali ang lahat. Colt? Alam naman ni Colton na may katotohanan ng sinasabi ni Miguel. Hindi magiging madali na mapapayag ang prinsipe ng Laureos na isuko si Atasha. Pero alam ni Colton na gagawin niyang lahat. Higit na alam niya ang tunay na nararamdaman para sa kanya ng ina ng mga anak niya. I know, Migs. Pero ngayon pa ba ako susuko? Ngayon pa ba kung kailan alam ko nang may damdamin din si Atasha para sa akin? Ngayon pa ba na higit akong pinagkakatiwalaan ng kapatid ni Atasha na prinsipe? Never, Migs. Not before, not now, and never will be in the future. Napailing na lamang si Miguel sa kaibigan. Alam niya na kapag desidido si Colton ay walang sino mang makakapigil sa nais niya. Kung ganon, good luck, bro. Alam ko na gagawin mong lahat para sa pamilya mo, para magkasama-sama na kayo, and I am happy. Masaya akong tapos na ang paghihirap ng buhay mo. Napangiti si Colton sa tinuran ng kaibigan. Tama si Migs, di na mapagsidlan ang galak sa puso niya. At isang bagay lamang ang kailangan niyang siguraduhin. Ang tuluyan ng putulin ng kung anuman ang namamagitan kay Atasha at sa prinsipe ng Laureos. Huminto ang sasakyan ni Colton sa parehong restaurant kung saan sila nagkita ng kanyang ama. Ito ang napagkasundoan nila na lugar ni Aldrich. Sa labas pa lamang nakita niya na ang ilan sa mga tauhan ng prinsipe na mga nakabantay at nakamasid. Bumaba si Colton sa sasakyan kasunod si Miguel at muli. Pagkapasok sa restaurant, giniya sila sa pribadong kwarto. May ilang bantay sa may pintuan at agad na mga iyon na binuksan ng pinto pagkakita sa kanila. Pumasok si Colton at agad na bungaran niya ang kanyang karibal. Mataman lamang na nakaupo at diretsong nakatitig sa kanya. Colton Mijares, direktang sabi ni Aldrich sa pangalan niya. Aldrich Laureos, sagot ni Colton habang patuloy na pinanantiling blanco ang ekspresyon ng mukha. Let's talk privately. Tipid ulit na salita nito. Agad na tumingin si Colton kay Miguel at sumenya sa kaibigan na lumabas. Hindi man sigurado si Miguel ay sumunod siya sa nais ng kaibigan niya. Tama lamang na dalawa ang mag-usap dahil personal nilang gulo ang mga yon. Sana nga lamang ay matapos na ang gusot sa pagitan ng dalawa. Pagkalabas ni Miguel, agad na nagsalita si Aldrich. Colton Mijares, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, prinsipe. Ano ang nais mong pag-usapan? Tanong ni Colton habang diretsyo ng upo sa harapan ni Aldrich. Sa totoo lang, wala akong balak na makipagharap sa'yo kung hindi lamang hinihiling ng pagkakataon at sirkumstansya. Nakatitig si Colton sa mga mata ni Aldrich at hindi niya maintindihan ang mga nakikita niyang emosyon at saloobin ng prinsipe.
Naguguluhan siya at may kung ano ng iba sa pakiramdam sa bagay na ito. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Laureos. Kagaya ng nasabi ko na sa una natin na paghaharap, babawiin ko ang tunay na sa akin. Isa lang ang ibig kong sabihin, babawiin ko ang mag-ina ko sa iyo. May kung anong kirot sa puso ni Aldrich nang marinig ang tinura ng kapatid. Kitang-kita niya sa mata nito ang kaporsigihan na mabawi sina Atasha at Ashira sa kanya. At hindi niya ngayon alam kung paano lalabanan ang sariling kadugo sa pagmamahal na nag-iisang babae na parehong gusto nila. Hindi ako madaling sumuko, Mihares. Isang prinsipe ang kaharap mo at wala sa bokabularyo namin ng mga prinsipe ang sumusuko sa laban, lalo na pagdating sa babaeng minamahal namin. Nagsalubong ang kilay ni Colton at madilim na titig ang itinapon kay Aldrich. Ang kapal na mukha mong angkinin ng mga hindi sayo. Wala akong pakialam sa titulo na meron ka. Nandito ka sa teritoryo ko at dito ako ang masusunod. Dito ako ang hari at hindi lamang basta prinsipe. Nagsukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Bawat isa may paninindigan. Bawat isa may nais na ipaglaban. Pero paano nga ba nila haharapin pareho ang laban na ang sariling ina nila ang nagsimula? May mga bagay ka munang dapat malaman bago natin pag-usapan tungkol sa mag-ina ko, kigil na sagot ni Aldrich. Dahil sa tinuran at pag-angkin sa kanyang mag-ina, biglang napatayo si Colton at tinampas ng mga kamay ang lamesa sa harapan niya. What the? Hindi mo mag-ina ang mag-ina ko. Akin lamang si Natasha at Ashira Colleen, kaya wag mo silang aangkinin. Dahil sa sunod na itawag mo yun sa kanila, baka basagin ko ng pagmumukha mo, sigaw ni Colton. Itatawag kung gusto ko, itawag sa kanila. Ako ang nobyo ni Atasha ngayon, akin siya. Namnamin mo ang mga oras ng pagiging nobyo mo kay Atasha. Dahil sa susunod, baka kahit tapunan ka ng tingin, hindi niya nagawin para sa'yo. Mabilis din na naging pagtayo ni Aldrich nang sabihin ni Colton yon. Dumagundong ang puso niya dahil alam niya na kung pagmamahal ang pag-uusapan, wala siyang binatbat kay Colton. Ang kanyang kapatid ang mahal ni Atasha at natatakot siya sa kaalamang yon. Muli nagsukatan ng tingin ng magkapatid. Walang nais sumuko, walang nais magpatalo, pero alam ni Aldrich na kailangan niyang sabihin ng katotohanan kay Colton kahit gaano pa kahirap at kasakit ang mga iyon. Napabuga ng hangin si Prinsipe Aldrich at muling bumalik sa pagkakaupo. Sit down, Colton. Tipid na salita niya. Hindi man sigurado, sumunod naman si Colton at muling naupo. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang mga bagay na to sa iyo, Mihares. Hindi ko alam kung papaniwalaan mo ko o hindi. Iisa lang ang alam ko at nasisiguro ko na dapat mo ring malaman ang mga bagay na alam ko. Napakunot ang noon ni Colton sa sinabi ni Aldrich. Hindi niya maintindihan ang nais itong ipahiwatig pero nakikita niya sa mga mata nito ngayon ang pag-aalala at takot. Pero para saan? Saan ang gagaling ang mga takot sa mata na yon ng prinsipe? Anong dahilan ng mga emosyon na yon na kumakawala sa lalaking kaharap niya? Anong alam mo na hindi ko alam, Laureos? Ang aking ina ay isang reyna. Sarkastikong tumawa si Colton sa walang kwentang bagay na tinura na yon ni Aldrich. Natural, anong akala mo sa akin? Tanga? Hindi ako tanga para hindi maintindihan na hari at reyna ang mga magulang mo. Kaya natural lang na magiging prinsipe ka. Huwag mo kong ginagago, Laureos. Ang iyong ina ay isa ring reyna. Ang iyong ina ay bahagi rin ng royal family. Dugtong pa ni Aldrich. Tarantado ka ba? Wala kang alam sa buhay ko kaya manahimik ka. Nabubuhay ang galit ni Colton kay Aldrich dahil hindi niya mawari ang mga sinasabi ng kausap. Lalo siyang naguguluhan dahil parang may isa na namang bomba ng kasinungalingan ang sasabog sa pagmumukha niya. Kung kailan akala niya unti-unti niya nang naaayos ang buhay niya, ito naman yatang isang katotohanan na gugulat sa kanyang pagkatao. My mother is Queen Isabel Diana Laureos at siya ay isang reyna sa Genova. Ang babaeng tinuturing ko na ina ay siya ring babae na nagsilang sa'yo. Magkapatid tayo, Colton. Magkapatid tayo sa ina. Ang ina na kinilala mo bilang si Diana Mijares ay ang parehong ina na nakilala ko bilang Reyna Isabel Laureos. Hindi alam ni Colton kung ano ang mararamdaman niya matapos ipagtapat sa kanya ni Aldrich Laureos ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Hindi niya alam kung dapat ba niyang paniwalaan ang mga sinabi nito. Hindi rin siya sigurado sa mga isiniwalat ni Aldrich na magkapatid sila at isa lang ang alam ni Colton, na makapagpapaliwanag sa lahat ng sinabi ng prinsipe ng Laureos.
Nagmamadali siya na bumiyahe papunta sa mansyon ng mga Mijares. Ayaw man sana niyang magpunta roon dahil malaki ang tsansa na makaharap niya si Ophelia ay wala na siyang pakialam. Sa dami ng mga katotohanan na itinago sa kanya na ngayon isa-isa nang nalalantad, ay wala na siyang pakialam pa sa mag-ina na sina Eulens at Ophelia. Pagkadating sa mansyon, agad siyang nagdiretso sa loob ng bahay. "Where's Dad?" Seryosong tanong niya sa isang katulong. "Sir, nasa may garden po," magalang na sagot ng kasambahay. Papalakad na siya papunta sa hardin nang marinig niya ang boses ng babae na ayaw niya na sanang kaharapin pa sa mga oras na yon. "And what are you doing here?" Mariin na tanong nito sa kanya. "This is still my house. I am a Mijares. At pupunta ako rito kahit kailan ko gusto." Ang lakas talaga ng loob mo, Colton. "Just to remind you, your time is running out." Alam na ni Celsius sa mga kalokohan mo at sa mga oras na to, inaayos niya na ang pagpapatalsik sa iyo sa pwesto. Kung nakinig ka lang sana sa akin at pinag-isipan mo ng mabuti ang oportunidad na binigay ko sa iyo, hindi mo na kailangan pang mapahiya sa ibang miyembro ng board. Pang-aasar pa nito sa kanya. Hindi naman mapigilan ni Colton na sarkastiko na matawa. Sa kaisipan na hanggang ngayon, iniisip pa rin ng mag-ina na kaya sila kayang patalsikin sa pwesto. Iniisip pa rin nila na galit ang kanyang ama sa kanya at sila pa rin ang kakampihan nito. "Kung yan ang plano mo, maghihintay ako. Siguraduhin mo lamang na matatanggal ako dahil kapag hindi ako pinababa sa pwesto, ikaw ang unang-una mawawalan ng kapangyarihan sa board." "Don't you ever threaten me, Colton Mijares." Galit na balik ni Ophelia sa kanya. "And don't you ever dare me, Ophelia Villigomesa. I am a Mijares." Asik ng babae kay Colton. "Hanggat narito ako, hindi ka magiging tunay na Mijares at itaga mo yan sa bato. Now if you will excuse me, I have a business with my father." Pagkasabi noon, mabilis na pumunta si Colton sa direksyon ng hardin at naiwan ang nanggagalaiti na si Ophelia. Pagkarating naman sa hardin, nakita ni Colton ng ama na nagkakape habang nagbabasa ng ilang dokumento. Agad niyang nilapitan at tinawag ang ama. "Dad!" Gulat na gulat ang ekspresyon ni Celsius nang makita ang anak na si Colton. Di niya inaasahan ang pagdating ng anak sa mansyon dahil alam niya kung gaano kagalit kay Ophelia si Colton. "Colton, what brings you here? Where is she?" Mahina ngunit buong panggigigil na tanong ni Colton sa ama. "Who? Sino hinahanap mo?" Naguguluhan na sagot ng ama. "Nasaan si Diana? Where is she staying?" Gusto nang sumambulat ng galit ni Colton sa mga oras na iyon, pero alam niyang kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Narito si Ophelia at hindi nito maaari na malaman ang kanyang pakay. "Why? Anong nangyayari? Is it true?" Muling tanong ni Colton sa ama. "What is it? Liwanagin mo, Colton, dahil naguguluhan ako sa mga tanong mo." "Is this true, Dad? Totoo ba na ang nanay ko isang reyna? Reyna ng Laureus?" Di agad na nakasagot si Celsius. Kitang-kita niya sa nanlilisik na mata ng anak ang galit. "Paano mo nalaman yan?" "Ang tanong ko ang sagutin mo, Dad. Totoo ba?" Wala nang nagawa si Celsius kung di ang tumango na nga lamang. Naunahan na si Diana ng katotohanan. Alam na ni Colton ang bagay na inilihim nila sa anak. "Fuck it, then it's true. Kapatid ko nga ang Aldrich Laureus na yon." Bulong ni Colton. Mahina man ang pagkakasabi niya ay narinig siya ng ama. "Colton, kausapin mong iyong ina dahil mas may papaliwanag na sa iyong lahat. Bigyan mo siya ng pagkakataon na makausap ka. Tell her that I will meet her tonight sa parehong restaurant kung saan tayo nagkita. Tell her to bring my brother with her." Yun lamang at nagmamadali nang umalis si Colton sa harapan ni Celsius. Gulong-gulo ang bilyonaryo sa katotohanan na ang lalaki ang kinamumuhian niya ay ang parehong lalaki na kapatid niya. Napakasaklap naman ang ginawa ng tadhana sa kanya. Kung kailan maayos na nila ni Atasha ang problema, ay may isa na naman na gulo na nagbabadya. Pagkaalis ng anak na si Colton sa kanyang harapan, agad na kinuha ni Celsius ang telepono at nagtipa ng mensahe. Alam niya na kailangan ng tapusin ni Diana lahat ng pagtatago, ang lahat ng kasinungalingan. Kailangan nang mailabas ang lahat ng kasalanan ng nakaraan. Matama na nag-iisip si Celsius. Hindi niya alam ano magiging hakbang ng anak na si Colton.
Alam niya na hindi niya yon mapipigilan sa galit na nararamdaman para sa ina. Kaya umaasa lamang siya na makita at maintindihan ni Colton ang ginawa ng ina para makapiling niya ang kanyang anak na si Cole. Nasa ganoong posisyon si Celsius nang lapitan siya ni Ophelia na may daladala na tray ng pagkain. Honey, pinagdalhan kita ng merienda? Masunguyo na bunga dito kay Celsius. Nakaalis na ba si Colton? Tumango naman si Celsius kay Ophelia. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Kakainom ko lang naman ng kape. Honey, muli natawag nito sa malambing na boses. Nakapag-usap na ba kayo ni Colton? Inamin na ba niya sa iyo ang tungkol sa anak na pinabayaan niya? Naaawa ko sa babae. Honey, walang-wala na siyang matakbuhan at hindi ko inaakala na gano'n ang gagawin ni Colton sa kanya matapos siya nabuntisin. Alam ni Celsius ang ginagawa ni Ophelia. Noon pa man alam na niya ang balak ng mag-ina na tanggalin sa pwesto ang kanyang anak na sa Mijares Empire. Hindi pa namin lubos na napag-usapan ang bagay na yan. May ilang proyekto pa akong pinapaayos sa kanya. Pero honey, ano na lamang ang sasabihin ng mga board members kapag ka nalaman ito? Nakakahiya ang ginawa ni Colton. Sinira niyang buhay ng empleyado sa DU. Napilitan tuloy ang babae na mag-resign dahil nabuntis siya. Ako nang bahala kay Colton, matipid na sagot ni Celsius. Huwag kang mag-alala. Kung tatanggalin mo si Colton sa posisyon na yan, ay nariyan naman si Eulens. Kaya niya na pamahalaan ang Mijares Empire. Napatingin si Celsius kay Ophelia. Talaga pala na inaasahan ni Ophelia na ibibigay niya ang pamamahala ng kumpanya niya sa hindi niya kadugo. Siguro nga ay masyadong napaniwalaan ni Ophelia ang mga naging kilos niya noon. At malimit na naging pagkampi kay Eulens kaysa kay Colton. Hindi ba't pinamamahalaan na ni Eulens ang kumpanya ni Lavani? Tanong niya sa babae. Honey, Eulens is very responsible. Kayang-kaya niya ang lahat ng ito. Kung hindi kaya ni Colton na magseryoso ng buhay niya at ang tanging alam niya lamang ay takbuhan ng responsibilidad niya, hindi ba't kailangan pag-isipan ng mabuti kung kaya nga ba niyang hawakan at patakbuhin ang Mijares Empire? Pag-iisipan ko ang bagay na to. Tipid na sagot ni Celsius na nagpabunyi sa kalooban ni Ophelia. Masayang-masaya si Ophelia na malapit na nilang makuha ni Eulens ang Mijares Empire. Kung inaakala ni Colton na siya ang magwawagi sa huli, nagkakamali siya. Napaikot na niya sa kanyang mga palad si Celsius Mijares, kaya sa susunod, ang Mijares Empire ay mapupunta sa kanila.